guys. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makahawak ng pera galing sa YouTube. O, diba? Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, may gusto akong i-share sa inyo. It's all about the happiest moment, the memorable moment of my life. Char. So ito yung moment guys na hindi ko makakalimutan dahil sa buong buhay kong pagsisipag sa pagdating sa aking YouTube channel. So ito na yun, nagbunga na talaga. So hindi ko na hindi na tayo magpasikot-sikot guys dahil nagmamadali ako, dahil may lakad pa ako guys. So gusto kong sabihin sa inyo na this is all about my first YouTube sahod. So ayun, i-reveal ko sa inyo guys kung magkano, kasi nga yung ibang YouTuber ayaw nilang i-reveal kung magkano yung sahod nila. Pero ako guys, gusto kong i-share sa inyo kung magkano yung sahod, kasi nga hindi naman ganun kalaki yung sahod sa YouTube kapag first sahod lang. Kasi yung iba, kapag first sahod nila, makikita mo ay bongga, sobrang dami ng pera nila. Pero in reality guys, yung first sahod talaga hindi siya ganun kalaki, maliit lang talaga. So ngayon guys, story time muna tayo about my YouTube journey. So 2018 gumawa na ako ng YouTube channel, which is the Poor Vlogger. So yun yung first YouTube channel ko. And then marami akong videos na dun guys, mga 300 plus na yung videos ko, and nasa 4,000 plus subscribers na ang channel na yun. And then kumuha ako ng videos sa mga celebrities. Kumuha lang talaga, literal na kumuha ako ng videos. Tapos nilagay ko sa aking YouTube channel. So kumuha ako ng videos guys, tapos nilagay ko sa aking YouTube channel kasi hindi ko pa alam yung mga rules and regulations of the YouTube industry. So yun yung napakahirap na part sa pagiging YouTuber ko. So nag-upload ako ng videos guys, and hindi ko alam na magkakaroon pala ako ng copyright strike dahil sa videong iyon. So nag-appeal ako guys kasi gusto ko talagang gusto kong mabawi yung channel ko. Kasi nag-message na sa akin si YouTube na nagkaroon ako ng copyright strike dahil nagnakaw daw ako ng videos na hindi sa akin. So possible daw na ma-terminate yung channel ko. So possible ma-delete yung channel ko. So nag-appeal ako kay YouTube kasi gusto kong yung channel ko hindi mabura, kasi super marami na yung content na ginawa ko, and napamahal na ako sa YouTube channel na yun. So ito yung nangyari guys, nag-appeal ako, tapos after 4 days ata yun, mga 4 days, naka-receive ako ng email kay YouTube. Terminate na nga talaga yung YouTube channel ko. Syempre, sobrang depressed ako guys. Na-depress ako sa pangyayari. Kasi nga, yung effort ko guys, hanggang magdamag, nag-e-edit ako. Meron pa akong baby. So, minsan aabot ako ng 1 o'clock or 2 o'clock sa pag-edit ng aking mga videos para meron lang akong mai-content. O, diba? So, ganun kahirap yung buhay YouTuber. Tapos, na-terminate lang siya. So, sa sobrang depressed ko guys, namaya talaga ako, sobrang payat. Kasi sobrang affected kahit ganung bagay lang yun. So, hindi na ako nag-YouTube guys kasi madidepress lang ako. So, after the Christmas, kasi na-terminate yun December 2020 yun na-terminate. So, ginawa ko yun 2018, tapos na-terminate siya on December 2020. So, pag January 2021 na, parang naano na yung isipan ko guys. Parang naliwanagan na siya. So, naisipan ko, ba't hindi ako gagawa ng panibagong YouTube channel? O, diba? So, kung na-terminate yung channel ko, syempre, may chance pa, diba? May chance pa na baka itong channel na to, gagawa ako ng panibagong channel. So, may chance pa na baka dito ako sumahod. So yun na yung nangyari guys. So by January 2021, gumawa ako ng channel which is Wilma TV. So yun na yung pangalan ng aking channel sa bagong channel ko. So by
August 24, 2021 guys. Sobrang dali lang. 8 months lang siya. Na-monetize na ako guys, and sobrang saya ko, as in sobrang saya, kasi at that time parang naano pa ko, hala baka ma-delete na naman ito, kasi meron ako mga content about celebrities, pero hindi na ako nagnakaw ng mga videos na yun. Ako yung nag-effort na mag-edit ng mga videos na yun para meron akong content. So by August 2024, August 24, 2021, na-monetize na yung channel ko, at meron akong subscriber na 1,180 subscribers, and I'm so happy guys na na-monetize na yung channel ko. And then, dahil kumita na yung channel ko guys, kasi na-monetize na nga siya, meron na siyang meron na siyang advertise guys. So, by November 12, na-receive ko na yung Google AdSense. So, Google AdSense guys, dito na yung PIN. So, PIN yung ipapasok natin sa ating Google AdSense account para makareceive tayo ng sahod galing kay YouTube. So, na-receive ko yung aking Google AdSense guys. Pinuntahan ko sa post office kasi ang tagal i-deliver sa bahay. So, pinuntahan ko doon. And doon na nga guys, nakuha ko yung aking Google AdSense. Tapos, ipinasok ko agad sa Google AdSense account ko yung PIN. So, by the way guys, yung YouTube pala, meron silang requirements, which is the 1,000 subscribers and the 4,000 watch hour para makapagsahod ka, para makapagsimula na yung channel mo na mag-advertise. So, yun yung requirements ni YouTube, and sobrang hirap guys. Sobrang hirap niya abutin. Yung 1,000 subscribers, madali lang yun, yung 1,000 subscribers. But the 4,000 watch hour, sobrang hirap guys. Sobrang hirap as in. Kasi nga, kapag isang small YouTuber ka lang, walang manunood sa video mo, walang susupport sa'yo, kasi small YouTuber ka lang, mababa yung tingin ng mga tao sa'yo, kasi sa tingin nila, hindi to sisikat, diba? So, hindi sila nanonood sa video mo. So, ganun yung sa part ko guys. Kaya, para sa akin, napakahirap abutin yung 4,000 watch hours, which is equivalent yun ng 240,000 minutes. Sobrang laki, diba? So, kapag nagsisimula ka pa lang, ay nako, parang maiisip mo, susurrender ka na lang, kasi nga, maaabot ko ba dito? Maiisip mo, maaabot ko ba yung requirements na to? Kasi sobrang laki. So, dumating din ako sa point na ganun guys, kasi nga, small YouTuber lang. Tapos, yung views ng aking video, 3 views lang, 10 views, masaya na ako kapag umabot ng 100 views, kasi nga, feel ko, ay viral na to. Diba? So, ganun yung nasa isip ko guys. So, napakahirap. Kasi wala kang viewers. Kahit yung pamilya mo, hindi susupport sa'yo. Hindi sila manonood sa mga videos mo. Kahit yung mga kaibigan mo, yung mga kakilala mo, hindi sila manonood sa video mo. Kasi nga, yun nga. Feel nila hindi kasi sikat. Kaya hindi sila manonood sa video mo. So, ganun kahirap yung pag-abot sa requirements. So, dito naman tayo guys. December, sa month lang na to guys, kasi December ngayon, na-receive ko yung aking sahod. Kasi nga, merong requirement si YouTube, which is the $100 threshold. So, kapag hindi aabot ng $100 yung kinikita mo, hindi yan ipapadala sa YouTube, hindi yan ipapadala ni YouTube sa iyo, kasi nga kailangan talagang abutin mo yung $100. Yun yung minimum nila na isasahod sa mga YouTuber. So, hindi naman gano'n lang kadali na pagdating ng $100, marireceive mo yun ng buo. So, yung $100 na yun, may kaltas pa yun, which is the tax. Especially guys, katulad ko na wala akong T-number or TIN, malaki yung tax na ikinaltas ni YouTube sa akin, which is 30%. So, para sa akin guys, sobrang laki ng 30%, diba? So, $100 lang yung pera mo, tapos pinaltasan pa ng 30%. So, kunti na lang yung matitira. So, yung pagpasok naman ng pera from YouTube to Union Bank sa aking Union Bank account, meron naman siyang kaltas kasi nga galing abroad yung pera. So, meron silang 250 fee sa pag-transfer ng pera sa account ko. So, kunti na lang yung naiwan guys. 4,000 plus na lang yung naiwan. Hindi na siya malaki. Hindi na siya ganun kalaking pera, 'di ba? So, at least meron, 'di ba? So,
yung pera na yun guys, winidraw ko na siya kasi gusto kong mahawakan kung totoo nga ba talaga na may pera sa YouTube. And yes, meron ngang pera. So ito na yung sahod ko guys sa YouTube. Ito na yung sahod ko. Ayan. So 4,000 plus yung sinahod ko sa YouTube na kinuha ko sa aking Union Bank account. And nagtira ako doon guys ng konti kasi nga yung mga 100 lang, hindi pwedeng mag-withdraw dito sa ATM sa aming lugar. So nag-iwan ako ng balance doon. So para sa next sahod ko ay merong natirang konti, so madagdagan yung savings ko doon. So ito nga guys, thank you so much guys sa lahat ng sumuporta sa aking YouTube channel. Thank you so much guys. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makahawak ng pera galing sa YouTube. Di ba? Galing sa YouTube industry. Kasi nga dati naisip ko na totoo nga ba talagang magkakapera sa YouTube? Kasi hindi ko pa na-try. Hindi ko pa nahawakan yung pera na mula sa YouTube. Kaya winidraw ko na talaga guys para mahawakan ko yung totoong pera talaga na pinaghirapan ko sa aking pag-edit, di ba? Sa aking paggawa ng mga boring na content, sa pag-edit ng aking boring na content. So meron namang nanonood pero konti lang guys. Konti lang pero naipon yung kinikita ko doon. Kaya nakasahod tayo ng $100. So by the way guys, gumawa ako ng panibagong channel which is the Montiel and Bustamantes vlog. So itong video na to guys, i-upload ko rin dito sa aking channel na Montiel and Bustamantes vlog para to encourage my friends, my viewers na pwede kayong gumawa ng YouTube channel as your sideline. Kasi nga kapag gumawa kayo ng YouTube channel guys, hindi naman magkakapera agad, hindi kayo kikita agad. Kaya gawin nyo na lang sideline or libangan nyo. So yun yung dapat gawin. So katulad ko guys, dumating din ako sa point na gusto ko nang tumigil kasi nga parang na-disappoint na ako, nawalan ako ng gana sa paggawa ng mga YouTube content. Kahit monetize na yung channel ko, nawalan ako ng gana kasi feel ko ang hirap naman ito, ang hirap abutin ng $100. Tapos yung papasok sa channel ko minsan mga 46 pesos lang sa isang buwan. So naisip ko, kailan ko pa kaya maabot yung threshold na $100 kung ganun yung kikitain ko sa aking channel. 46 pesos 1 month, 50 pesos. So nawalan ako ng gana guys. But yung mga may kakilala ako guys, and yung family ko na binuo ko, which is my partner, in-encourage niya ako na ipagpatuloy mo yan. Baka soon, baka may aanihin ka rin, di ba? So ito yung nangyari guys, ipinagpapatuloy ko yung paggawa ng content kahit hindi ako everyday or weekly nag-upload ng content, basta meron na akong na-upload sa aking channel. And yun na nga guys, naabot ko na nga yung $100. Kaya thank you so much sa inyo. Maraming salamat. So hanggang dito na lang tayo guys kasi sobrang haba na ng ating chikahan. So gusto ko magpasalamat sa inyo ng buong puso guys, from my heart to your heart. Maraming salamat guys. Thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Walma TV and Montiel and Bustamantes vlog. So thank you so much guys, and God bless you all. Bye bye.